So, welcome back for another video. In this video, guys, mag-share po ako sa inyo ng mga legit online loan services na somehow baka hindi nyo pa siya na-try or hindi nyo siya nabalikan ulit dahil may legit akong chika sa inyo regarding sa mga online loan apps or online loan services na ito na matataas po siya mag-offer and then long term siya, hindi lang siya pa 1 month to pay at may mababa at reasonable po siyang interest rate. Well, kapag na-approve nga kayo dito, possible po mataas agad yung kanilang i-offer sa inyo. Basta qualified lang po kayo kasi meron po talaga silang qualification. Kailangan mag-undergo ng kanilang loan process. Well, hindi ito usual na compilation lang ha. Mga bagong character ito, pero familiar na rin naman kayo. Which is kasi napaka-underrated din ng mga ito. Hindi sila masyadong pinapansin. Kasi nga naman, hindi rin naman talaga ganun din kadali yung nagiging application dito. Pero you can give it a try in case naman. Well, before I start, disclaimer lang muna tayo. I'm not a loan expert. Any online loan apps or online loan services that I will mention in this video are not sponsored. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo mga itong mga videos, sige consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, hindi ko na papatagalin, no? Ano-ano nga ba itong top big 4 online loan apps or online loan services na ma-share ko or ma-recommend ko sa inyo na applyan nyo? Malay nyo, ma-approve kayo dito. So, first on my list is si Ako. Kilala mo na ba si Ako? Alam ko, napapanood nyo lagi yung ads na yan. Yes, si Ako po ay legit. Well, paano mag-apply dito? Through the website po. I-search lang sa web po, no? Ako. Then, lalabas po yung website nila. Diyan po tayo mag-undergo ng application. So, for now po, wala po silang solo na loan app pa. Well, meron nga po akong video ng full application po ni Acom. So, pwede nyo pong balikan yan at sundan dahil nandyan naman po lahat ng kailangan yung malaman sa application, sa mga hinihingi nilang requirement. Well, medyo mahaba yung application niya. Marami po talaga siyang hinihingi. Pero sa una lang daw mahirap kasi marami nga po siyang hinihingi. Pero daw kapag na-approvehan ka naman na and then sa second loan mo na, wala na siyang masyadong hinihingi talaga. Mag-loan ka na lang na mag-loan. Well, si Acom po nag-offer po siya ng up to 500,000 pesos kasi legit nga po ito. Pero kapag alam nyo naman na legit at ganito kataas yung offer niya, of course, no, nangangailangan na po sila dyan ng income proof, payslip man yan, or COE. And yes po, this is for employed individual or self-employed individuals kasi may mga income proof kayong pwedeng i-provide po sa kanila. So, yun lang naman yung pinaka-downside, no? This is not for everybody. Pero ako tinry ko yon kahit ako ay unemployed, though na-reject din naman ako. Pero malay nyo naman, kasi nakakapag-apply pa rin naman kahit tayo ay unemployed. Malay nyo, ma-approvehan kayo, hindi man porket na-reject ako is ma-reject kayo, diba? Pero yes, nakakapag-proceed tayo sa application kahit tayo ay unemployed. Well, according to my viewers, no, kasi halos pare-para sila ng sinasabi, sa unang loan daw po, hindi siya buong matatanggap. Meron daw siyang one-time deduction worth 1,500. Pero kasi 10 months to pay din naman yung pagbabayad mo dito. And then guys, nasa 4% lang po yung interest rate niya monthly. And FYI po, dahil ito rin yung sinasabi ng mga viewers ko, nagha-house visit daw po siya or nag-CCI. Pero don't worry guys, confirmation lang naman kung ikaw ba talaga nag-a-apply, dyan ka ba talaga nakatira, ganun lang naman. Wala namang crucial na tinatanong. And then after ng CI, after 2 hours daw, malalaman mo na kung approve ka or not. Ganun yung experience nila. Para lang may idea kayo ha na yes, may na-approve po dito. Well, medyo mabigat lang yung first loan, no? 1,500 yung one-time deduction. Pero sa second loan daw po is buo na po siyang matatanggap after the third loan, fourth loan, and so on. So what do you think? Okay ba siya sa inyo? Well, second on my list is si Ako Loan App. Yes guys, meron na po siyang pa-cash loan app ngayon. Dati kasi pa-buy now, pay later app lang po ito na na-try ko na rin before. Nakilala din natin, no, na loan provider po nila sa pay later. And sabi nila, loan provider din daw siya sa TikTok tsaka sa Shopee. So I don't know. Well, for cash loan po, nag-offer po si Ako up to 60,000 pesos. Mababa daw po yung interest rate niya pag short term according po sa mga viewers ko na nakapag-try at na-approve. At ang maganda daw sa kanya guys, buo po siyang makukuha. Yun naman yung pinakagusto natin sa mga cash loan app, no, buong natatanggap. Pero ang pinaka-downside lang na nakikita ko, meron po siyang parang standard interest rate po for 1 month of 12%. Parang ang ka-level niya, sila Kasyalo, sila Tala, sila Happy Cash, sila One Hand, sila yung mga ka-level ng interest rate, no, which is pasok pa rin naman sa cap ng BSP. And then sinasabi nga po nila na every 15 days daw po yung repayment po dito kay Ako Cash Loan. Pero in fairness naman po sa kanya, mataas din po siya mag-offer kasi sa iba na offeran sila ng up to 35,000 sa first loan. Grabe, no? Well, by the way po, meron po akong complete process of application
application po niya. Yan po yung video ko po na yun. So, you can watch that po, no, para may idea kayo on how to apply po kay Ako Cash Loan. Kahit po kayo rejected po dyan, guys, no, nakarating pa rin naman po tayo sa dulo ng application. Malay nyo, kayo ma-approve kayo. Kaya porket rejected ako, mas mara-reject din kayo. Iba-iba naman po tayo ng eligibility dito. Well, third on my list is si Itomo Loan Up. So, under po to kay A&D Financing. And legit na legit po ito. At mataas din po ito mag-offer. Napakataas nga po. Up to 6 digit po talaga ang ino-offer niya. At mataas din po siya mag-approve based sa mga nakapag-try na. Sa FYI, para nakadalawa or tatlo na akong feature dito kay Itomo. Pero hindi pa rin niya ako ina-approvehan. That is because po, no, mataas din po kasi ang qualification po nito. Hindi po siya nag-a-accept po ng walang work or unemployed. Kasi nanghihingi po sila ng income document, preferably payslip, COE. So yun, advantage po kapag kayo ay employed, you can even try this one po. Kasi legit na legit po itong si Itomo, kaya nga po siya mahigpit sa application kasi legit po siya na nakakapangutang talaga at mataas po siya mag-offer. Very fast disbursement din po siya and long-term repayment po siya. Ganito naman po talaga kapag legit at saka mahigpit sa application. Dahil maganda kasi po talaga yung i-offer nila sa atin in terms to cash loan. So si Itomo po, more likely po, no, po siyang matatanggap kasi sabi niya no hidden charges daw po siya, no service fees. And for the interest rate po, meron siyang effective monthly interest rate of 5.4%. And depende daw po yun sa loan terms po na i-avail po natin. But anyways, no, meron akong mga tutorial niyan on how I apply po dyan. You can even try kasi malay nyo ma-approve kayo, diba? Well, last on my list is si Credibo Loan Up na alam ko one of the underrated loan up po itong si Credibo. Kasi alam nyo ba, ang dami nang na-approve ulit ngayon kasi nung first time na lumabas to last year lang po ito, hindi natin akalain na legit po pala siya. Isa po siyang pa-buy now, pay later up with the benefit of cash loan. May pa-cash loan po siya after 50,000 pesos and good to you kung ma-approve ka ng mataas dito. Kasi ako po, na-approve po ako dito pero maliit na amount lang. Nag-start po ako sa 3,500 and then tumataas na lang po siya ng tumataas in the long run kapag lagi po natin siyang ginagamit. And sabi ng mga viewers ko, na-offeran sila ng 20,000, 10,000, 15,000 sa first loan. Kaya hindi rin malabo na ma-offeran ka. Wala naman pong hinihingi income proof si Credibo. Yun yung maganda kay Credibo. Everybody can apply. Ganon din po kay Ako Cash Loan. Hindi ko nabanggit kanina na hindi rin po siya nanghihingi ng kahit anong income proof based sa experience ko. Wala maganda dito kay Credibo, no? Meron po siyang 0% interest na buy now pay later for 1 month to pay. Legit po yun kasi na-try ko siya. And then sa cash loan niya naman, ang offer niya sa akin is 3.75% monthly. Though may hiningi po siyang admin fee na 1% a month, so pwede na rin naman. Mababa pa rin naman po yun. Good for you kung mataas yung cash loan offer mo kasi mas ma-enjoy mo talaga. Kaya if ever po na wala pa kayong account or kung gusto nyong itry itong mga nabanggit kong online loan services or online loan apps po, go kayo doon. Re-recommend ko po sila kasi lahat po sila ay legit at wala po silang history naman ng harassment po and okay po yung kanilang pautang. Okay din po yung interest rates niya. Go kayo mag-apply dito kasi maganda pa rin na ma-approve sa legit. So those are my top big 4 online loan apps or online loan services po na must try po talaga siya this 2026 kasi hindi sila masyadong pinapansin. Napaka-underrated nila. That is because some of them kasi mayroon ding mga matataas na qualification. Some of them din hindi rin talaga agad-agad na a-approve. Pero try lang po ng try. As long as pwedeng mag-try, try lang po ulit ng try. So don't worry guys, lagi naman po ako magkakaroon ng update sa inyo. Pwedeng magkaroon tayo ng additional dito, pwede rin may matanggal dito. Magkakaroon na lang ako ng iba't ibang compilation per loan category. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!